Good Good evening. evening po, Brother Eric. Good evening. So, start na tayo? Yes, opo. Opening prayer po pala. I-open prayer po muna tayo ni Kuya Edgar. Sorry Sige, po. sige. Okay. Hi, good evening, everyone. Let's have our opening prayer. Father in heaven, we just wanted to praise and thank you for this wonderful thing. Thanks once again, Lord, for regular Bible study. Lord, we just pray for your Holy Spirit to be with us and open our hearts, oh Lord God, as we listen to your message today through Brother Eric. Just pray, Father God, that every word that he speaks, Lord, would really pierce through our hearts, and every word would really come alive in our hearts. Just be with us today, oh Lord. I pray for the internet connection, Father God, that you make it all clear and no disruptions, Father. And I just pray for the other members who's trying to connect. Lord, allow them to connect smoothly in this link, oh Lord. Be with us, oh Lord, and just want to honor you and praise you once again. We love you, oh Lord Jesus. We do this, oh Lord God, not for anyone else. We just want to honor and praise you, all for Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, start na ako. Na-share ko lang, ginawa ko ng PowerPoint, pero it's more of Colossians 2. Yung medyo up to 15 yata o 16 mga yan. So, ang point ko lang, ako madalas, I teach tuloy-tuloy or makita natin ano yung point ng writer. Like in Colossians, ang writer niyan si Paul. Di ba? So, sinusulatan niya yung mga tiga-Colossi. So, actually, pag naintindihan mo yung Colossians o si Paul sa Colossians, never niya nakita ang Colossians. Never siya nakapunta. Si Colossians, yung church na yan, nag-start dahil kay Epaphras, which yun yung nakinig galing sa Ephesians. Narinig niya si Paul, so ni-start niya yung church ng Colossians. So for me, yung buong epistles ng Colossians, medyo mas detalyado si Paul. Ano nangyari sa atin nung tinanggap natin si Jesus Christ? So medyo mas ano siya kasi never niya napuntahan. So more of parang sinusulatan niya para parang pinapaintindi nila ano yung nakuha nila kung tinanggap nila si Jesus Christ. So dito magfo-focus sa Colossians 2. So in Colossians 2:1 in Colossians 2:1 sabi niya, for I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have, ito yung sasabi ko, for as many as have not seen my face in the flesh. So wala pa nakakita kay Paul dito. So parang never pa siya nakapunta. So hindi start na sa verse 2, hindi start na niya na kaya diretso siya kagad eh. Sabi niya, that their heart, gusto niya pumunta para that their hearts may be encouraged, being knit together in love. Ito yung gusto niya mangyari. Attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. So medyo dito tayo focus. Ito yung parang para sa atin, ito ba yung ginagawa mo? So ano hinihingi niya? Gusto niya pumunta sa Colossians para yung man-meet together daw in love, tapos ito, ma-attain nila lahat ng riches na ma-offer sa kanya doon sa full assurance of understanding. So balik ka pa rin ulit sa ano yung pagkaintindi mo, yung full assurance of understanding of the mystery of God. So, medyo tatagal ako dito, sabi niya, sana ma-attain nyo yung kayamanan na pwede natin makuha pag sobrang tutong-tutong naintindihan nyo yung mystery of God. God, of the Father, and of Christ. So, yung of the Father, yung gustong mangyari ni God the Father. Yung Christ naman, ano yung ginawa ni Christ?
So, kaysa kung ano-ano hinahanap natin, para sa akin, bago mo hanapin iba, minsan tanong mo sa sarili mo, na-attain mo na ba yung riches ng yung full assurance of understanding to the knowledge of the mystery, yung full assurance of understanding. Tutong-totoo na ba sa'yo? Naiintindihan mo na ba yung mystery na gustong mangyari ni God? O up to now, nasa mystery ka pa? Hindi mo pa rin alam ano ba ginagawa ni God? Kaya nga gusto ko yung tuloy-tuloy para makita natin yung pagkaintindi natin, ano ba gustong ilabas ni Paul? Here makita mo yung attaining to all riches. Sana hindi mawala sa isip nyo to. Yung full assurance of understanding. Yung tutong sa'yo, anong ginawa ni God? So, ito, ibig sabihin, nilagay, mystery of God. Pero yung minsan hanggang ngayon, feeling ng tao hanggang yung mystery. Pero verse 3. Verse 3, sabi niya, in whom, in Jesus yan, are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, kay Jesus Christ, para maintindihan mo, ano yung ginagawa ni God. So, katulad nito, may tatlong word na understanding, wisdom, and knowledge. So, ano yung difference ng tatlo? Ang knowledge is, baga sa computer, yung mga ina-encode natin o data, yan yung knowledge. Ang wisdom, yan yung yung mga data na process na, nabuo mo na yung, naintindihan mo na yung kabuuan. Yan yung wisdom ng lahat ng knowledge na pumapasok sa iyo. Yung understanding is, ina-apply mo na yung wisdom. So dito siya sabi niya, maabutan mo yung kaya mo i-apply yung lahat ng pagkaintindi mo about Christ. Kasi andun yung verse 3, are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, yung full assurance of understanding, naiintindihan mo how to apply it. Sobrang importante kasi mamiintindihan nyo. So, kasi madami is habol knowledge. Okay ang knowledge. Pero pag di mo mabuo, di mo pa rin makita ang ginagawa ni God, walang understanding. Hindi mo ma-apply si understanding. Kasi hanggang may alam ka, pakunti dito, pakunti doon. Kaya minsan yung mga tanong nga, it's more of, sana ang desire natin is makita natin ano yung mystery of God. Ano yung ginagawa ni God? And sa verse 3 nga, sabi niya, in whom in Jesus are hidden all the treasures. So, ibig sabihin, ang daki Christ. Kung naiintindihan mo nung ginawa ni Christ, yun na yung maintindihan mo na lahat ng gustong gawin ni God. Kaya nga dito, tatalon muna ako sa Colossians 1 about the mystery of God. Kaya nga yung verse 3, hidden all the, ano ba yung mystery ni God? Yung Colossians 1:26, sabi niya, the mystery which have been hidden from hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. So, ibig sabihin, pinaalam na ni God, ano yung mystery na tinatago niya dati? Ano yung gusto niya paalamin sa tao? Kasi kung stuck ka pa rin dun sa mystery, then hindi mo alam anong ginagawa ni God. So, paano ka magkakaroon ng full assurance of understanding? So, ano yung mystery? Sa 27, ito na din nabasa ni God. To them, God will to make known what are the riches of the glory of His mystery among the Gentiles. Ano yung mystery? Ito yun. Which is Christ in you, the hope of glory. So, pag binasa mo yung 27, sobrang ganda ng heart ni God dito. Sabi niya, to them, sa atin lahat, God will, gustong-gusto, yung will niya, yung talagang gusto niya to make known. Na maintindihan natin ano yung ginagawa niya. Yung riches ng glory of His mystery, yung ano yun, si Christ in you,
the hope of glory. Yan yung glory na gusto pakita sa atin ni God. Na yung glory niya, which is in Christ, pinasok niya sa atin. Gustong-gusto niya ibigay sa atin at gustong-gusto niya maintindihan natin. Hindi mo, kaya nga sa akin, hindi mo na maintindihan yung mga iba. Actually, yung mga nag-heal ba si God, di ba heal? Maintindihan mo man lahat yan, pero hindi mo naintindihan yung Christ in you, the hope of glory. Medyo, ang laki ng pagkakawala mo. Sayang di ba? Yan yung, kasi dapat ito yung foundation. Yung Christ in you. Kaya every time pag may pinipray ako tao, after prayer, sabi ko, nasa iyo na si Jesus Christ o ikaw ng temple of the Holy Spirit. Parang gusto ko paalamin sa tao, dahil natanggap mo yung si Jesus Christ, bagong linanan ka na, at si Jesus Christ nakatira sa loob. Yan yung gustong mangyari ni God. Hindi mo man ma-explain na yung lahat ng verses, basta maintindihan mo to, tuwang-tuwa na si God. Yan yung glory na gusto niya ibigay sa atin. Yung Christ in you. Diba? Pag inisip mo, sobrang bigat nito, isang God na gusto tumira sa loob natin. Tapos, diba, parang, paano ka magda-doubt sa love niya sa'yo kung gusto niya tumira sa loob? Kaya ito yung mystery na gustong-gusto niya maintindihan natin. Na magkaroon ka ng yung riches, yung kayamanan ng full assurance of understanding ng etong Christ in you. Ito yung gustong-gustong bigay sa atin ni God at ginawa ni Jesus Christ na gustong-gusto niya, yung pagkagawa niya kasi gusto niya tumira sa atin. Yan yung mystery of both Father and of Christ. Yung gusto tumira. Kaya nga yung riches ng full assurance, yung ano pa, pag naintindihan mo to, ano pa yung makasama na andyan si Jesus Christ sa loob mo. Kaya nga, yung pag binalikan mo sa Colossians 2, yung verse 4, kaya nga ito na yung next na sinabi niya, now I say this, lest anyone should deceive you with persuasive words. Ang takot ni Paul, mauto ka nang magagaling magsalita. So para siya sabi niya, sana wag maintindihan niyo talaga ano yung value ng Christ in you. Yung mystery nga ni God. Magkaroon kayo ng full assurance para hindi kayo ma-deceive. Kaya nga sabi niya, inulit niya ulit, sa verse 5, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. So gustong-gusto lang ni Paul na yung good order, hindi kayo nagkakagulo, may unity, may peace. Saka yung steadfastness. Steadfastness is yung nakatayo ka, parang hindi ka maalis sa isang lugar. Doon sa faith mo in Christ. Kung naintindihan mo yung steadfastness of your faith in Christ, hindi ka na madideceive dyan. Kasi recently, pag nang-minister ako, kayang utuin ng demonyo lahat. Ang di niya mauto, pag kilala mo sino si Jesus Christ sa'yo. Yun yung recently napansin ko yun kasi minsan may pumapasok, kasi kung nakaka-heal ka, nakaka-delivered ka, good yun. O mga signs and wonders, good yun. Pero kaya ka pa rin i-deceive kahit may power ka. The only truth na hindi niya kaya ayusin, na naguluhin o i-deceive ang tao, pag naintindihan mo yung faith in Christ, yung Christ in you, the hope of glory, yung ginawa ni Christ sa'yo. Kasi minsan tingin natin sino yung may power, sino may signs and wonders, yun yung malalalim. Hindi totoo Na-realize ko sino yung may steadfastness dun sa faith in Christ. Yun yung hindi makakagalaw ang kalaman. Yun yung malalim para kay God. Kaya nga, inulit niya ulit sa verse 6, sabi niya, as you therefore have received Jesus Christ, so walk in them. So, ano siya sabi niya dito? Paano mo ba rin-receive si Jesus Christ?
Diba? By grace, through faith. Yun lang. Wala tayong pwedeng gawin. The only way marireceive mo si Jesus Christ is by faith. At yung grace na binigay ni God para tanggapin natin. So yung so walk in Him. Sa NLT yan, so continue to walk in them. So kung paano mo rin-receive si Jesus Christ, doon ka pa rin tutuloy. Kaya nga yung steadfastness in your faith in Christ pa rin. Kaya inulit niya sa verse 7, rooted and built up in Him, in Jesus, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So ang foundation natin is gaano katotoo sa iyo si Jesus Christ na sa iyo. Gaano katotoo by faith tinanggap mo si Jesus Christ. Yun yung rooted and built up in Him and established in the faith. Tapos ang pwede mo lang gawin is abounding with thanksgiving. Magpasalamat ka na lang. Hindi dahil tama ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagbabasa ka ng Bible o gaano katagal ka mag-worship o mag-pray, hindi yun. Yung verse 7, yun yung goal natin. That you are rooted and built up in Him. So yung foundation mo is Jesus Christ at yung pag-mature mo o pag-angat mo, siya pa rin. At nag-establish ka lang sa faith, hindi dahil magaling ka, mabait ka, humble ka, o ano man. Yun lang dahil naiintindihan mo si Christ at tutong-tuto sa iyo. Yun yung faith mo. Tapos ang pwede mo lang magawa is abounding in thanksgiving. Yun yung pwede mo lang magawa. Kaya nga, inulit niya ulit, kaya nga paulit-ulit ni Paul na sinasabi dito na maintindihan mo sana sino si Christ sa iyo. Yan yung foundation mo dapat. Diyan ka dapat nagmamature. Diyan dapat yung faith mo. Diyan dapat hindi ka umaalis yung steadfastness. Kaya nga, inulit niya ulit sa 8, sabi niya, beware, lest anyone. Ito yung dapat natin pag-ingatan. Cheat you. Ibig sabihin, madaya ka. Yung kanina kasi, yung attaining yung riches, baka madaya sa iyo at makuha yung riches na yung full assurance of understanding. So dito siya, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. So yung pagkakaalam mo is according ba kay Christ? Dito linagay niya dalawa eh. Yung philosophy and empty deceit. According na gawa-gawa lang ba ng tao o gawa-gawa ng mundo? O yung full assurance of understanding mo, it's about Christ in you. Sobrang simple lang. Nagiging mahirap lang kasi sa tao is kung ano nung dinadagdagan. Dinadagdagan ng tradition of men. Tapos minsan yung principles of the world. So yung pagkaalam mo talagang nasa Bible ba? Pagkaalam mo connected ba kay Jesus Christ? O turo-turo lang ng tao? O sino man leader dyan? O baka, kasi for me, ito yung experience ko. Before ako nagbasa ng Bible, o before ako naging Christian, dahil Christian country, even Christian school ako nag-aral, yung notion ko about God, lahat pinalitan ko. Na-realize ko, nung nagbabasa ko ng Bible, iniintindi ko yung Bible of the God of the Bible. Lahat ng pagkaalam ko kay God, galing sa mundo. O turo lang ng tao. Hindi galing kay God. Hindi galing sa Bible. Kaya sobrang sabog yung pagkakilala. So, ito yung check mo eh. Yung pagkaalam mo, talagang naintindihan mo ba yung sinasabi ng Bible? Na ano yung according to Christ. O turo-turo lang ng tao dahil narinig mo. Kasi, di ba, minsan may matanong, sabi ni ganyan, ito yun, no, tapos tatanungin, di ba? Pero ang point ko nga is, dapat may tiyaga tayo. Intindihin, ano yung according to Christ. Kung hindi according to Christ, yung first part, yung cheat you eh, matadaya ka eh. Yung riches na pwede natin makuha dahil meron ka Jesus Christ,
mawawala sa'yo dahil mali yung pagkaintindi mo o mali yung pinaniniwala mo. Kasi turo lang ng tao o turo lang ng mundo. So dito, ang focus natin is, which yung ginagawa namin sa Metanoia, ni Brother Ron, o lahat na kami nagtuturo, is si Jesus Christ ang focus namin pala. Even now, when I read the Bible, ang focus ko, Jesus Christ. Hindi ko focus yung masagot ko lahat ng tanong ng tao. Ang focus ko is, ano ba sinasabi ni God about Jesus Christ na sa akin? Ano ba yung ino-offer ni God na dahil may Jesus Christ ka na, meron ka rin nito? Kasi kailangan mo malaman at paniwalaan. Kasi ito mo, sa verse 9, sabi niya, for in Him, in Jesus, dwells all the fullness of Godhead bodily. In verse 9, sasabi niya, He, Jesus Christ, dwells, andun sa Kanya, lahat ng fullness ng pagka-Diyos. At bodily is naging tao. Kasi wala naman nakakita kay God the Father sa atin. Pero dumating si Jesus in a human form, yun yung pinakita niya, sino si God. Sinampulan ni Jesus, sino ba si God. So lahat ng ginagawa ni Jesus, yun yung heart ni God. So bumaba si Jesus para pakita sa atin sino si God at ano yung gusto niya mangyari. Kaya andun binigay kay Jesus lahat ng fullness. Kay Jesus, kaya sobrang importante na maintindihan mo sino si Jesus Christ. Kasi yung pagkaintindi mo kay Jesus Christ, ito na yung madalas namin kino-quote ni Brother Ron, yung verse 10. Kasi pag naintindihan mo si Jesus Christ, and you are complete in Jesus, who is the head of all principality and power. So pag naintindihan mo tong verse na you are complete dahil kay Jesus Christ, mawawala na yung works eh. Kasi up to now, ang dami pa feeling nila they have to prove something. They have to do good works, they have to do this, do that, para matuwa si God. Eh para dito, sabi nga ni Paul, dahil kay Jesus Christ, kung naintindihan mo yung fullness ni Jesus Christ nung bumaba siya dito, and dahil kay Jesus Christ, you are complete. Complete ka na kay Jesus Christ. Kaya yung verse 1 to 10, focus ni Paul is maintindihan mo sino si Jesus Christ sa'yo. At hindi ka sana ma-deceive ng kahit sino ba dyan. Gaano kagaling man magsalita, gaano kagaling man mag-explain. Ang importante pa rin is maintindihan mo sino si Jesus Christ sa iyo. Kasi yung Jesus Christ na sa atin, yung Christ in you, yun yung nagme-make sa atin na maging complete. Wala ka nang kailangan i-prove si God. Kay God pala kasi complete ka na. Ito yung sinasabi, sobrang sana maintindihan nyo yung full assurance of understanding na ito yun. Na dahil kay Jesus Christ, nasa sayo, you are complete in Christ. Wala ka nang kailangan i-prove kay God. Lahat ng kailangan mo, hanapin mo lang anong meron nung tinanggap mo si Jesus Christ. So yung buong 1 to 10 talagang, Colossians 2, 1 to 10, talagang gustong-gusto ni Paul, sana actually pag minasa mo lahat ng epistles niya, ang focus ni Paul is sana maintindihan niyo. Pag tingnan niyo sa Ephesians, dalawang prayer niya, Colossians, yung last chapter may prayer siya, tapos yung Philippians may prayer. Lahat ng prayer niya is sana maintindihan mo o malaman mo. Ulitin mo, basahin mo lahat ng may prayer ni Paul. Ang prayer niya is sana maintindihan mo at makita mo at paniwalaan mo ano meron. Wala ka na kailangang gawin o idagdag. Kailangan mo lang maniwala. So yung 11 pababa, ginagay ko kasi gamit ko New King James, may letterhead siya dito. Not legalism, but Christ. Kaya nga, ang laban dito is,
Di ba? Yung galaw mo is, kasi ano ba legalism? Legalism is legal eh. Ano lang ba legal? Legal is law. Di ba? Are you creating certain steps or following certain laws? Eh dito sabi niya, not legalism but Christ. So you have to choose. Either Christ ka o gumawa ka ng law mo. O certain things na kailangan mo sundan para maging tama ka kailan. So dito sabi niya, not legalism but Christ. So start yan sa verse 11. Sabi niya, in Him, in Jesus, you were also circumcised by the circumcision made without hand, by putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ito yung title na, circumcision of Christ. Ano yung circumcision of Christ? So hindi na to yung physical circumcision na kailangan yung magpa-circumcise ka. Ito ang sinasabi niya, inside you, pinut away niya yung body of sins of the flesh. Tinanggal niya by putting away, by putting off the body of the sins of the flesh. Kailangan tanggalin ni Jesus yung sin sa flesh para walang hold si Satan at yung mundo, yung palpak ng mundo, walang hold sa iyo. Kasi nagkaroon lang ng palpak naman lahat yan. Kay Satan nakagalaw, mundo nagkaroon ng palpak is dahil sa sin. Pero dahil kay Christ, tinanggal niya, sinircumcise. Ano ba yung circumcision? Diba? Nagbabawas ka o may pinuputol ka o may tinatanggal ka Tinanggal niya yung sin sa flesh natin para wala nang hold ng kalaban. Sana makita nyo, paniwalaan nyo na dahil kay Christ, yung circumcision, hindi na yung bayhan, hindi na physical, but inside you, tinanggal niya yung body of the sins of the flesh. Yung makasalanan na pagkatao mo, tinanggal na ni Christ para wala nang hold. So ngayon, as a Christian, matutunan natin na wala na dapat to. Paniwalaan mo. Kasi ang laban ngayon ng kalaban natin, o itong palpak na mundo, is bumalik ka sa flesh mo. Kasi pag bumabalik ka sa flesh mo, nabubuhay si sin eh. Eh yan yung binayad ni Christ eh. Kailangan mo paniwalaan, bayad na yan. Wala nang power dapat si sin sa buhay mo. So, dito, sinasabi nga dito, so paano nangyari yung circumcision of Christ? Yun yung verse 12 hanggang 15. Verse 12, sabi niya, buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. Kasi yung baptism, ginamit yan, hindi yan yung physical magpapabaptize eh. Baptism kasi, ang ano niyan is, sa Bible lang naman, sa Greek word lang yan eh. English wala nang baptism. Kinopya lang ng English yan. Pero ang tunay ng baptism is yung lulubog ka, tapos aakyat ka, tanggal na lahat ng dumi sa katawan mo. Kaya nga ang baptism sa time ni Jesus natin, John the Baptist, is running water. Para paglubog mo, lahat ng dumi mo, kukunin ng tubig, lilinisin ka. Tapos pag angat mo, bagong ninanang ka na. So dito siya, raised with Him through faith. So kasama mo siya na raised, bibigyan ka ng bagong buhay. Pero lahat yan, through faith in the working of God. Yung may faith ka sa ito yung sinabi ni God at ito yung gagawin niya. So dito, nung na-bury ka with Him, yan yung tinanggal na, linibig na, yung sinful nature mo. O yung body of sin mo. Tapos nung na-raise ka, yan yung Romans 6 to eh. Yung na-raise ka, para bigyan ka na bagong buhay. Medyo malinaw sa Amplified to. Sa Amplified sabi niya, having been buried with Him in baptism and raised with Him, ito yung binigay sa atin, to a new life. Maniwala ka, maramdaman mo, hindi mo maniwala ka na meron ka ng bagong buhay. Yung old self mo o sinful nature mo, binura na ni God. O kinat away niya, o sinircumcise na niya. So dito, sabi niya, raised with Him to a new life through your faith in the working of God. As displayed when He raised Christ from the dead. So paano niya rin-raise si Jesus Christ on the third day na raise si Jesus Christ? Yun na rin, in our spirit, meron ka ng new life.
yung life na raise kay Jesus Christ, o yung power na nag-raise kay Jesus Christ, yun rin, which is the Holy Spirit, yun rin nagbigay ng new life sa bawat isa sa atin. Na lahat sa mga tumanggap kay Jesus Christ. So pag naintindihan mo to, ito yung, kung gusto mo talaga maintindihan itong buried and raised with Him, nasa Romans 6, the whole chapter ni Romans 6, in-explain ni Paul. Now, nung tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggap mo yung death niya. At yung death na yun, yung death ng old self mo. At when God raised Him from the dead, yun yung tayo rin nag-raise to new life. So from dead to life tayo. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, di ba? Behold, all things, lahat ng luma, wala na. Behold, new things. Parang may bagong buhay na tayo. So wala na yung old, ito na tayo. Ngayon, ang kailangan lang sa iyo is, kaya mo ba paniwalaan? Maramdaman mo, hindi mo maramdaman. Kaya nga, sobrang importante kay God yung faith natin. Hindi works eh. Kaya nga dito, not legalism, but Christ. Lahat ng ginawa ni Christ, kailangan mong idaan sa faith na nung tinanggap mo, sa iyo na yun. Yun yung ito yung new life at ito yung paano siya buried with Him in baptism. Tinuloy-tuloy niya, anong ginawa ni Christ? Sa 13, sabi niya, and you being dead in your trespasses. Lahat tayo patay dahil sa kasalanan natin. And the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven all trespasses. So lahat ng kasalanan natin, yung all, yung past, present, hanggang future na kasalanan natin, hanggang meron kang Jesus Christ, forgiven ka. So dito, being dead in your trespasses. So patay na si old self. Kasi si old self, kailangan parusahan ni God dahil sa sin. Pero dahil kay Jesus Christ, yung death niya, kinuha natin yung death para hindi na parusa. Parang yung parusa na dapat natin matanggap, which is death nga, ginawa na ni Christ o binayad na ni Christ. Kaya nga, yung uncircumcision of your flesh, sabi niya, yung dapat patay tayo dahil sa flesh natin na missing. So ngayon, dahil binayaran na niya, like yung pag may kaso ka, pag nagbigay na ng parang judgment yung judge, kailangan mo execute. Kailangan nila execute yung judgment. Sa atin, dahil sa sin, ang judgment is dapat lahat tayo mamatay. So dito, ayaw tayo patayin ni God. O ayaw niya bigay sa atin yung parusa na yun. So ginawa niya, si Jesus gumawa ng parusa. So when you receive Jesus Christ, you were yung dapat dead in your trespasses, binayaran ng Jesus Christ. Kaya nga yung flesh mo tinanggal na niya. Yung pain, nagbayad na yung flesh mo. So dito in 14 verse 14 sabi niya, ito yung ginawa ni Christ, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken out of the way, having nailed it to the cross. Binura na niya. Lahat ng sinabi ni God, kaya nga yung Deuteronomy 28 about blessing and curses, lahat ng curses na dapat natin, parang dapat iparusa sa atin, tinanggal na ni God. So kaya sabi niya, having wiped out the handwriting of the requirements that was against us. Lahat ng hiningi ni God, kailangan natin i-follow. Kaya ang problema, walang kaya mag-follow. So dito siya sabi niya, lahat ng requirements na against us, tinanggal na ni God, sabi niya, which was contrary to us, and He has taken out of the way by nailing it to the cross.
lahat ng power ng sin, lahat ng pwedeng igalaw sa atin dahil sa pagka-sinners natin o dahil sa sin nature natin, inako na ni Jesus Christ sa cross. So, burado lahat yan. So, ito, lahat to, dito dahil naramdaman mo, it's more of, pinaniwala mo ba nung tinanggap mo si Christ? Ito na to. Ito yung ginawa ni Jesus. So, lahat ng handwriting of requirements that was against us. So, lahat ng condemnation, lahat ng bulong o either sa iyo o sa demonyo o kahit sino nagsabing kulang ka, lahat yan pinako na ni Jesus Christ sa cross. Yung kakulangan natin, yung lahat ng kapalpakan natin, lahat ng ginawa natin mali, lahat ng dapat iparusa sa atin, pinako na ni Jesus Christ sa cross. Kaya nga, nung pinako niya yung lahat ng kasalanan natin, kasi doon lang gumagalaw ang kalaban sa kasalanan. Kaya nga, yung verse 15, sabi niya, ito na yung tinanggal niya. Having disarmed principalities and power. Sabi niya, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Ito na yun. Itong 14:15, ito yung isa sa mga full assurance of understanding. Dapat maintindihan nyo na disarm na niya lahat ng karapatan ng kalaban. Kung principalities man o power, wala na. Sabi niya, pinagtawanan. He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Yung public spectacle, yan yung pinarada na ni Jesus o ni God. Yung pagkapanalo natin. So ngayon, nasa atin na kung maniniwala ka o hanggang ngayon kailangan mo pa i-prove kay God na tama ka. So ang laban dito is lahat ng ginawa ni Christ, kaya mo ba paniwala? Actually, hindi ko na tinuloy ito kasi pag tinuloy mo, sinasabi nga niya, yung new moon, food, anything na tingin mo ginagawa mo para i-please si God, tinatanggal mo yung ginawa ni Jesus Christ. So pag binalikan mo yung Colossians 2:6, just as you have received Jesus Christ, so you continue to walk in it. As you continue to walk at magkaroon ka ng full assurance of understanding dun sa mystery ni God, which is Christ in you, the hope of glory, dinidisarm mo yung galaw ng kalaban. Kaya sa akin, sabi ko nga, every time pag may naramdaman kong mali sa katawan ko, like sakit o anything na pumapasok, sabi ko sa sarili ko, wala nang karapatan ang sakit. Kasi ang sakit o sickness, pumasok lang yan dahil sa sin. Dito, sinabi nga, tinanggal na yung sin sa buhay natin. Pwede lang gusto mo tumira sa flesh mo, yung turuan ni Brother Ron last week, mamili ka. Will you start to believe na you're walking in the Spirit? Kasi ganyan yung turo ni Brother Ron nga, yung when you receive Jesus Christ, you are in the Spirit na. Kasi pasok na si Holy Spirit. Pero iba yung walk after the Spirit. So pwedeng in si Holy Spirit sa'yo, pero you're not walking after the Spirit. Pwede ka mag-walk after the flesh. Doon binubuhay mo si sin. So yun yung turo nga ni Brother Ron. Makita nyo yung difference ng walking in the flesh and walking in the Spirit. Kasi pag you start Romans 8 ngayon, walk in the Spirit, walang hold. Kasi si sin, powerless na. Sabi nga, you are freed. F-R-E-E-D. Sa sin. Past tense na yun. So yung freed sa sin, sasabi nga niya, parang nasa kulungan ka, nakakulong ka, binuksan na yung gate para lumabas ka. Yun yung ginawa ni Christ. Binuksan niya yung gate. Pero kung ayaw mo lumakad palabas,
nasa kulungan ka pa rin. So, pwede kang na-free, pero ayaw mo lumabas. O ayaw mo walk in the Spirit. Kaya sobrang importante yung turo ni Brother Ron na the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. So, continue ka ba paniwalaan na buhay pa si sin sa'yo o start believing na wala ng power si sin sa'yo? So, yung kalaban, disarm na rin sa'yo. Ito kaya nga ngayon, ang laban dito is renewing your mind. Renewing your mind is yung sa utak mo nga, kailangan mo magbago. Yun yung difference ng renewing ng mind. So, yun lang, medyo hindi ko na masyadong pinahaba kasi iniisip ko, tatapusin ko buong chapter. I pray na sana basahin niyo lahat. Yung buong book ng Colossians, sobrang ganda. Sobrang galing. Yung pinakita ni Paul, saan na tayo ngayon na may Jesus Christ. Wag kayo sana aasa kung ano nararamdaman nyo. Especially wag kayo aasa ano yung ginagawa nyo. At wag kayo magko-compare sa ibang tao. Kasi ang pinakamasakit sa daming Kristiyano, ino-compare na ako mas mabait kaysa sa kanya. When you start to compare sino yung mas mabait, sino yung mas tama, siya yung mas makasalanan, ako Kristiyano pero wala ako noon, siya meron, alam mo, tinatanggal mo yung ginawa ni Christ. Lahat tayo, we walk by grace. Lahat tayo, we receive everything by grace. Kung ikayayabang mo na ako mas mabait kaysa sa kanila, umaalis ka sa grace. Nakakaasar man yan kung sabihin kong isang masamang tao tumanggap kay Jesus Christ, save pa rin siya. Pero yun yung kabaitan ni God. Lahat ng ginawa ni Christ, wala tayong karapatan. Wala tayong nagawang tama. Ginawa lang niya kasi mahal tayo. So doon tayo kumapit. Ginawa niya lahat yan dahil mahal niya tayo. Kung di mo matanggap na ganyan by grace lang, then hindi para sa iyo yung grace. Diba? Kasi ang dami ko nakita ng Kristiyano, nagko-compare ng ibang tao. Diba? Nakakaasar ka kasi pag may nakita kang, diba, isang sabi niya Kristiyano siya pero buhay niya hindi naman. Si God, Jesus na rin magsasabi kung sino yung totoong nakatanggap at sino hindi. Hindi tayo. So wag tayo mag-compare. Just accept and believe. And sabi niya, abounding in thanksgiving. Matuto tayong magpasalamat kay God sa kabaitan niya. Hindi ito yung tayo nagpo-prove sino yung mas tama, sino yung mas mali. Ang labanan dito is sino kaya maniwala at sino hindi. So yun lang. Yun lang yung hindi ko na tinuloy. Sana basahin niyo ulit. Di ba? Yung buong Colossians. Sobrang ganda. Every verse kaya ko yung preach ng medyo mas mahaba. I just want yung overview lang para kayong maging totoo sa inyo. Di ba? So yun. Oh, may question? Amen. Praise God. Yan. So, darako na po tayo sa ating questions. At sasagutin to ni Brother Eric din. Yan. Brother Ron is also there. Pero parang masama yes. yata yung signal ni Brother Ron. Oo. Dito. Medyo okay. Okay. Question po, Brother Eric. Good evening, Pastor Eric. Question po, why don't Christians practice circumcision, especially since Genesis 17:13-14 calls this an everlasting covenant in relation to God's covenant with Abraham? And if I make a covenant with God po, and I didn't keep my side of the covenant, will God fulfill His part po? Thank you. Not gusto. Actually,
Pwede. Parang gusto ko eh. Parang gusto ko- nakinig sa buong turo ko. Actually, yun yung gusto ko itanong eh. Parang nakinig ka ba sa buong turo? Kasi yung point nga nung buong turo ng Colossians is yung circumcision nga. Hindi na yun yung, yung point eh. Meron tayong covenant na mas maganda kay Christ. Diba? Yung faith natin in Jesus, nagiging co-heirs na tayo ni Abraham sa kanyang promise. Diba? So it's not na everlasting covenant siya. Pero yung point ngayon is yung hindi mo na kailangan magbalik sa law para kunin yun. Ang kailangan mo si Christ para makuha yung promise na yun at higit pa. Diba? So yung Book of Colossians, it's magandang balik-balikan. Problema kasi dito, parang ewan ko. Hindi ko maano eh. Parang di nakinig sa buong turo. Oh, diba? And yung pag-keep ng covenant sa may question pa yun sa if I make a covenant with God and I don't keep my side. So okay, unang-una, may verse kasi sa 1 Timothy na even if we are faithless, God is faithful, diba? So may ganon. Pero pinag-uusapan dito covenant ng blood ni Jesus Christ. So kung ayaw mo tanggapin yung blood ni Jesus Christ, ginawa pa rin siya ni God. Nangyari pa rin yun. Tapos na yung cross eh. So God's part of the covenant is fulfilled. Kung ayaw mo tanggapin, pwede naman. Pero hindi ka maikinabang. Pero that doesn't mean God did not do His side. So anong covenant? Diba? Gagawa ka ng sarili mong covenant? Hindi yun yung point eh. Ang point dito is the only covenant that we have and we need is the covenant with the blood of Jesus Christ. Diba? So, yun lang. Okay. Thank you po. Meron pa po ba? May questions pa po ba kayo? Ano ba yung nasa isip kong itatanong kanina? How about, Brother Eric, yung mga tinatawag nilang sarili nila ng mga Christians, pero gumagawa pa rin po sila ng mga rituals. Like, yan, parang, paano po sila? Yung kanina nga, yung Colossians 2, di ba? Yung tatlo. Sabi niya, according to tradition of men, principle of this word, or according to Christ. Yung ginagawa mo ritual according to kanino dun sa tatlo. Diba? Parang ikaw na sumala, better, kasi madami nagtatanong, ano kailangan gawin, ano gagawin ko ba to? Hindi yun eh. More of, yung tatlo basihan mo. Ginagawa mo ba yun dahil tradition ng men, turo lang ng nakasanayan, o turo ng principle of this word, o dahil naniniwala ka kay Christ. So yun lang. Kayo na mag-check sa lahat ng ginagawa niyo. Yes. Diba? Saan si Christ sa ginagawa mo? Opo. Nakakalungkot na may mga ganun pa ring Well, paniniwala. problema, alam mo yun nga eh. Wala na tayong magagawa doon eh, di ba? Kasi alam mo talaga, yung mga sasabi nga may ginagawa, may ritual o ano man, yabang lang yun eh, na kaya nila gawin. Diba? Okay, meron pa po ba? Pwede na lang mag-unmute or kung hindi nyo construct yung sentence nyo, pwede kayong mag-unmute na lang para i-direct na i-question kay Brother Eric at Brother Ron. Amen po. Very clear naman daw po kay Sister Catherine Dilemma. Hindi talaga, gusto ko lang na, di ba, andito tayo is, sana maintindihan natin yung truth about Christ. Doon tayo mag-focus. Mm-hmm. Hindi lang, di ba? Kasi madami yung na-meet Christian, di ba? Parang yung basic understanding about Christ, wala talaga. Ang alam lang nila, nag-sinner's prayer, at si Jesus namatay sa cross para sa kasalanan, then wala na. Sayang. Di ba? Yung riches of full assurance of understanding, yun ang habulin natin. Ano pa yung makasama? Ano ba yung binayad ni Jesus Christ para sa atin? Yes, actually yan yung isang nasagot ngayon sa isip ko. Kasi question ko din yan before. Ano pa ba, Lord, yung nasa Ephesians
1 verse 3 nga. Ano pa ba yung mga spiritual blessings? Opo. Kaya ito yung naging open at nasagot sa isip ko, itong Colossians. Okay, praise God. Meron pa po bang gustong mag-question? Ayun, meron po isang nasa chat box. Ito muna. How do you know if Christ in you is true? You said, even if you do not feel it, if you believe in Christ, then it is true. Pero paano if you do not bear fruit? Can we say that hindi true si Christ sa'yo? From Sister Shelly Lau. Well, Christ in you, it's faith eh. So, walang basihan. Hindi ko masasabing ito yung basihan ng may Christ, ito yung wala. It's between you and God. It's between you and Christ eh. Kaya nga by faith eh. Diba? Ayaw ni God na sinasabing yung eto gawin mo para totoo si Christ in you eh. It's all about faith. Diba? Ephesians 2:8 eh. Just by grace you have been saved through faith. So tanggapin mo, paniwalaan mo, it's by grace and then it's your heart to receive ano ka totoo sa'yo. Ito, may isa. May isa pa ba? Brother Eric. Katuruan na hindi align at mali. So it's from traditions of belief. Can you give us po anong pointers para malaman puro ay tama kasi maraming tuturo. Actually, balik ka rin ulit sa kanina sinabi ko nga, yung tatlo. Di ba? Tradition of man, principle of this word, or according to Christ. Lahat ng turo, lahat ng alam mo, saan si Christ? Kasi yun lang basihan ni God talaga eh. Saan si Christ sa'yo? Yung ginagawa mo ba dahil naniniwala ka o dahil feeling mo kulang at gusto mo dagdagan? Like yung simple turo na dapat mabait ka, dapat humble ka. Hindi masama yun. Pero dapat maintindihan mo na dahil may Christ na sa'yo, kaya nature mo maging mabait. Maging humble. Hindi ka nagiging humble o hindi ka nagiging mabait para dumagdag si Christ o mas totoong Christian ka. Kasi kanina sa Colossians 2:10, you are complete na eh. So you start believing complete ka na at being a complete Christian, ano yung mga attitude na kailangan mo ilakad? So check mo yung turo, it's saan si Christ doon? Yung ba yung si Christ ba ang nag-complete sa'yo o kailangan mo may gawin para maging complete? Diba? Yun yun. Yan. Meron pa po ba? What else? Ang comment lang ako dun sa bearing fruit. 'Di ba? Sabi naman malinaw naman yung sinasabi ni Jesus na na 'di ba? You tell the tree by its fruit. Every good tree bears good fruit, bad tree bears bad fruit. 'Di ba? You cannot bear fruit if you do not abide in the vine, the true vine. Yan naman yung mark ng true disciple is that you bear much fruit, 'di ba? John 15 verse 8. So, yung question nga kanina is faith kay Jesus. Well, again, walang formula yan, wala kang maano, but again, yung fruit is something that comes over time. Nakakapagtaka lang kung wala kang fruit. 'Di ba? Parang medyo kasi mga kapatid, let's face it, lahat naman ng church, lahat ng grupo, lahat ng denomination, lahat sila akala nila sila yung tama eh. 'Di ba? Lahat naman ng tao akala nila sila yung possessor ng truth eh. Lahat ng turo nila, sila yung pag may ibang nakarinig ng turo natin, sabihin nila, hindi, mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. So, by faith lahat, hindi ko kine-question yung pagka-Christian nila, hindi ko kine-question that Christ is in them, but here's the thing, Christ in you, is He able to live through you? Magkaiba yung dalawang yun. Hindi porke may Christ in you ka, lumalabas na yung righteousness niya sa buhay mo. Hindi porke si Christ in you, okay, mga Christian, may Christian na naniniwala kay Christ, amen, sa eternal life, forgiveness of sins, amen, pero ayaw maniwala sa Holy Spirit, o sa healing, o sa deliverance, o sa mga ganyan na bagay. So, paano yung John 14:12, yung promise ni Jesus na we will do the same works and even greater works? Di ba?
paano ka magagamit ni God dito? Christ in you is not able to live through you kasi yung paniniwala mo hindi aligned sa salita ng Diyos. Doesn't mean na hindi ka saved. It doesn't mean na hindi ka mahal ni God. Mahal ka pa rin ni God. Pero yun nga lang, may mali dun kasi hindi nare-represent si Christ ng tama. So, yun lang gusto ko dagdag. Amen. Praise God. Questions pa po? I think wala naman na pong ibang questions. Last one, kung meron pa. Just unmute. Okay, kung wala na po, balikan na lang po natin yung Book of Colossians sa chapter 2 para basahin ulit natin yung lesson tungkol sa turo ni Brother Eric. Or, pwede naman tayong mag-question pa doon sa ating group chat para mas malinawan po tayo. Yan. So, kung wala na po tayong mga tanong, pwede na nating tawagin si Sister Sheena para sa ating attendance for tonight. For your information lang, this is recorded. So, pwede natin to uli panoorin Yes. at pag-aralan ulit itong session na to. Opo. Yan. Nasaan na si Sister Sheena? I'm here. Okay. Ay. Okay, ano na lang ng camera. Okay. 1, 2, Smile. 3. Turn on your cameras, please. Ah, yes. Ayan. Ayan. Okay, one more. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Ayun na po. Yan. Thank you, Brother Sister Eric, Sheena. may prayer request dito kay Sister Jovi Clarin. Yung Sige. best friend niya na hospital. Sister Jovi, can you share with us what happened to your friend? Yes po. Ito po si Ann, best friend ko po. Kasi nagkasakit siya yung una, sumasakit yung tiyan niya. Akala namin po ulcer lang. Tapos biglang yung parang dahan-dahan lumalaki yung tiyan niya. Ang dami niya ng diagnosis. Parang may tawag doon, may liver cirrhosis, di ko alam kung ano, pero hindi naman daw naman talaga yun yung tukoy na yung sick niya talaga. Pero hindi nila ma-findings, tatlong ultrasound, ilang laboratory na po ang nagawa, pero wala pa rin pong natumpok na findings. Yun po yung namin. Kaya di ko alam nila parang may ginawa sa kanya na yung kulam po. Ulam. Sino? Andiyan ba sa tabi mo? Dito po. Ito po, lumalaki po yung tiyan niya. Hindi naman po siya malaki. Nagpa-albularyo ba siya? Bali yung kapatid niya po. Kasi kasi sila. Siyempre po parang tas dun sila naniniwala. Kasi dun naman talaga, yung parang wala silang ibang choice kasi ilang doctors, ilang araw na kami sa hospital, walang findings. Saan kayo? Manila o probinsya? Sa Davao po kami. Davao. Kuya Eric, opo. So, yung kaibigan mo, Christian na ba? Opo, Christian. Pero ngayon, lumalaki yung tiyan, hindi maano. Sige, tutok mo nga yung telepono mo sa kanya. Bye. Ito po siya. Lagi po siya. Sa tiyan lang? Sa tiyan po. Sa tiyan po. Ito po. Sige. Declare lang natin.
In the name of Jesus Christ, we just cut lahat ng ginawa ng albularyo. Anong pangalan? Nino, Ha? sino po? Anong pangalan ng friend mo? Ana Teresa Cabrera po. Ano tawag niyo? Ana? Ana. Sige, sige. In the name of Jesus Christ, we just cut lahat ng ginawa ng albularyo right now. In the name of Jesus, I cancel all occult kay Ana. In the name of Jesus Christ, I command all spirit from the occult out. In the name of Jesus Christ. Father, we just ask, may the Holy Spirit talagang mag-grow sa heart niya. And sabi niya, give life to her mortal body, the Holy Spirit right now in the name of Jesus Christ. And I command all pain, leave. Ano yung unang sakit niya? Bakit siya nagpa-albularyo? Yung ano po, kuya, yung ulcer po talaga yung iniindang niya. Tapos, pina-albularyo na niya. Hindi po. Bali pumunta po kami ng nagpa-admit kami ng hospital. Oo. Tapos ilang days po talaga, parang hindi pa rin, parang doon sa hospital, doon lumalaki yung tiyan niya. Nawala naman yung parang... Before kayo pumunta ng hospital, may ginawa ba siya? Wala po. Wala pa po. Talaga? Hindi siya nagpa-albularyo kahit kailan? Hindi po siya nagpa-albularyo, bali yung kapatid niya po yung pumunta doon sa albularyo para malaman po kung may ginawa po sa kanya na parang kinulam ba siya o hindi. Kasi yung pain po kasi niya hindi parang iba yung pain. Ngayon po parang yung parang may baby sa loob ng tiyan niya na may gusto parang yung parang baby na pag gumagalaw parang nambubong ganun po yung pain niya. Ron? Bro? Wala ba si Ron? Brother Ron? Sige. Bro? Wala. Sige. Dito. May gusto ka i-cut? Nakita mo ba yun? Teka. Yung tiyan niya lumalaki. Para po siyang buntis ng ilang buwan po. Parang 6 months. Malaki po yung tiyan niya. Hindi naman po ganito yung tiyan niya kalaki. Pray ko. Sige. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we just lift up to you Anna right now. In the name of the Lord Jesus Christ, we cancel every work of the enemy in her life. We cut and cancel any legal right na meron yung kalaban sa kanyang buhay dahil sa albularyo, sa sorcery, sa witchcraft. Father, we cancel right now the spirit of Abaddon in her body. In the name of the Lord Jesus Christ, we break the power of the enemy. We declare that she is covered by the blood of Jesus. Yes, From the top of her head to the bottom of her feet, her spirit, her soul, and her body, we cancel that sickness right now. We cancel that growth right now. We command it to dissolve in the name of Jesus, that her stomach would return to normal. We declare Isaiah 53 verse 5, that by the stripes of Jesus she is healed. We declare Psalm 107 verse 20 that, Lord, you sent out your word to heal us and to deliver us from our destruction. So right now we render the enemy powerless. We lift this up to you in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Parang kailangan niya renounce lahat ng ginawa niya dati na papunta sa albularyo. Yes. May kontrata yung kalaban eh. Kasi, kailangan niya renounce. Dapat si Ana mag-renounce na nun. Na parang sabihin lang niya na tinatanggal ko na lahat ng karapatan ng albularyo sa buhay niya. Lahat ng pinunta niyang nagpagamot siya kung saan-saan. Yun lang. Bye. Hindi po siya magising-gising po eh. Hindi, ikaw nang magsabi, kahit wala na kami, siya na muna mag-cut para wala nang galaw kalaban sa kanya. Binigyan niya ng karapatan eh. So, siya na mag-cut. Di ba? Yeah, you can do that later, Jovi. Kahit wala na tayo ngayon. Yeah. Sige po.
All right. Brother Eric, maybe you can close now in prayer Okay. for kalahatan. Yes. Heavenly Father, we just thank you na your faithfulness will always stand. Yes, You Lord. make it easy for us. You make it by grace para lahat kami walang kakapos doon sa pag-receive. Ang binigay mo lang, ang gusto mo lang sa amin is just to believe how faithful you are, how good you are. Sa lahat ng ginawa mo, lahat, even your glory, gusto mo bigay sa amin, which is yung nga si Jesus Christ pinitira mo sa amin. So Father, we just want to say thank you dun sa faithfulness and your grace and your goodness. Never mo dinisar na sirain bawat isa sa amin. Your will is bawat isa sa amin maging kamukha at maging kumpleto dahil kay Jesus Christ. Yun yung pinaka-will mo na gusto mo mangyari. So I just pray na open lahat ng mind and heart to receive. Ano ba ang kasama ng pag-receive nila kay Jesus Christ? May lahat ng maharang, like the legalism or religious spirit, we just come against all of it. And we just let the Holy Spirit release sa aming puso at aming isip. Ano pa yung magkaroon ng full assurance of understanding dun sa meron kaming Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Brother Eric. Amen. So See you blessed. Thank you, Saturday. Brother Ron. Saturday, no? Yeah, see you Saturday.